nagtanim. Yung I dito ay si Paul. Maintindihan po natin ito ha. Ang I dito si Paul. Tapos nung sinulat niya yung sulat na to, ano sinabi? I planted the seeds. Ako ay nagtanim. Sa Tagalog, ako ay nagtanim. Hindi sinabi seeds, pero alam na yun. Kung nagtanim mo, ano tinanim mo? Halaman na yun. Maliit pa lang, di ba? Ako ay nagtanim. I planted the seeds. Kung ang I si Paul, sino ang seeds? Tayo. Wow. Buha mo. Kung ang I si Paul, ang seeds ay tayo. Ang seeds ay ang bawat isang nandito ngayon. Meron lang I, or sa case na to, si Paul, na nagtanim sa atin sa simbahan. At bago natin ng simbahan, nagtanim muna yung taong ito ng salita ng Panginoon sa ating mga puso. Pwedeng pastor. Sa case natin, pwedeng ako, pwedeng si Ate Jessica, pwedeng si Kuya Kenny, sino nagdala sa inyo sa church, sino nag-invite sa inyo sa church. Siya ang nagtanim. At syempre, kapag ikaw sinanim sa isang lugar, kailangan iisipin ng nagtatanim kung saan niya ilalagay yung kanyang mga seeds. Tama ba na iisipin ng planter na to na ilalagay lang kung saan yung seeds? Hindi. Ano gagawin niya? Hanapan niya yung tamang lugar. Ako naniniwala na ang mga nag-invite sa inyo dito, ako rin included ang nag-invite sa akin, hindi niya naman inisip na kaya ako siya dadalhin dito kasi dadalhin ko siya sa masarap. Hindi ko siya dinala sa church, hindi ko siya in-invite umattend ng church kasi iniisip ko na haya-haya. Pero kaya ako siya dinala sa church kasi naniniwala ako na meron the best para sa taong ito pag umattend siya sa church. Kaya ang good soil ay ang church. Ang matabang lupa ay ang church. Mamaya na yung phone. Ang matabang lupa ay ang church. Ulitin natin na yung I ang planter. Sino ang seeds? Tayo. Ano ngayon ang matabang lupa? Church. Ang church. Kaya magpasalamat na rin tayo sa mga nag-invite sa atin sa church. Sila nagtanim sa atin. Naglagay ng salita ng Panginoon, umatin tayo ngayon sa church. Dahil ang nasa isip nila, ang nasa isip lang ng Diyos para sa atin. Ano to? Para tayo lumago. Ang Diyos walang inusto sa atin, kundi ang lumago. Kundi ang maging the best tayo. Sa kung ano man ang nilagay ng Panginoon sa isa't isa. Ayun. Pwede bang lumingon kayo sa inyong katabi ngayon at sabihin na, salamat brother, salamat sister, we are in good soil. Nasa matabang lupa ka. Matabang lupa. Yan. Sila niniwala na sa matabang lupa sila. Oo. Tama, amen. Lahat tayong maniniwala talaga doon. Kasi sinabi ko nga ulit is ulit, walang nag-iimbita sa inyo sa church na iniisip ang masama para sa inyo. Kundi inimbita kayo kasi naniniwala sila, naramdaman na, naranasan nila ang kabutihan ng Panginoon sa buhay. At wala silang gusto gawin kundi i-share natin ang gospel. I-share natin ang salita ng Panginoon sa atin. Amen? Ang Panginoon talagang iisipin na muli the best para sa atin. Kaya tayo ngayon ay nasa good soil. Pero hindi sapat na tayo ay nagtanong lang sa matabang lupa. Okay, matanim ka sa matabang lupa. Pero kahit anong tanim yan, minsan wala nangyayari. Anong ibig sabihin ko? Sino dito may gusto ko sa sa school nyo ang daily? Livelihood? Daily? Meron ka na nice. Sino dito nakapagtanim? Taas kamay. Okay. Sino dito yung nagtanim na tumubo? Taas kamay. Gusto may field, merong field sa school nyo, pinatanim kayo? Hindi ko alam kung maalala nyo, pero kasi ako, nung pandemic, nagtanim ako ng mga kamatis kung ano, napag-ibang ko lang. Normally, para sa mga seeds, kailangan merong ganyang kalalim na
lalagyan. 3 inches minsan, mas malalim pa, depende sa halaman. Eh kung yung seeds na yan, hindi malalim ang pag-aalala, mabubuhay hindi. Hindi. Di ba ang instruction sa atin? Ililibing. Kaya hindi masyadong malalim, hindi masyadong mababaw, tama na. May tamang lugar. Pero importantly dapat hindi talaga mababaw. Ba't hindi mababaw? Kasi hindi na siya lalago. Bawal masyadong malalim. Kung masyadong malalim, hindi makakalabas. May tamang lugar, pero dapat yung tamang lugar na yun, malalim yun. Ito ngayon na naging problema. Sino ulit naniniwala na sa good soil sila? Taas kamay. Pero minsan, ang salita ng Panginoon, hindi naman malalim na tanong sa atin. Anong ibig sabihin ko dito? Ibig sabihin ko dito, nasa church tayo kasi nasa blessing na. Sino na blessed na ever since pumunta sa church? Taas kamay. Sino na kasi ng blessing ever since pumunta ng church? Ako personally, nawala yung scoliosis ko, pinagaling ako ng Panginoon. Ako personally, nagkaroon ako ng kapayapaan sa aking puso unang beses yun. Ako personally, sa panahon na wala akong pera, ang Panginoon nagpapadala ng tao para sa akin. Ako sa ating pangangailangan ako. Na hindi ko hinahanap, pero mismo ang bibig ng tao ko, ang Panginoon na nagsabi sa akin na kailangan mo ito. Naniniwala ako lahat tayo ng blessed and taas naman. Pero ang Panginoon, hindi lamang hinahanap na ma-bless tayo. Oo, gusto ng Panginoon, ma-bless tayo. Kaya gusto niya na-bless para sa atin. He wants you to be blessed. Pero, hindi naman mag-bless. Kasi may gusto pa ang Panginoon na maraming ka. As sinasabi ngayon ng Panginoon sa ating lahat, you are blessed, but you are more than what you are blessed to be right now. You are more than what you are blessed to be right now. May palaan ngayon, pero meron ka pang pwedeng mas parating sa malayo. So dito ang alam ng kwento niya ng 5 loaves and 2 fishes. Nagpakain si Jesus ng 5 limang ka. Okay, naalala mo, anong kwento nun? Sige. Gamay lang isda. 5? Ay, duwa isda? Oo. And then 5. Oh, yung basket, di ba? Dumami. Okay, sino ang nagpapawala ng may food? Tama. Bakit? Ang tingin yun. Paano ka nagpakain ng busog ng mga tao? Nagamit mo 5 pandesal at 2 tuyo. Milagro yun, nagawa ni Jesus. Ngunit kinabukasan, bumalik yung mga tao, unang bukang bibig ni Jesus, unang bukang bibig niya ay, bakit niyo ba ako sinusundan? O, paminaw, bakit niyo ba ako sinusundan? Tinanong ni Jesus, bakit mo ako sinusundan? Sabi nila, kasi gusto pa namin, hindi nila masabi kung ano. Si Jesus na nagsabi, hindi kayo nandito para makinig, hindi kayo nandito para lumago ang inyong mga puso, hindi kayo nandito para manumbalik sa Panginoon, kundi kayo nandito kasi naghihintay kayo milagro. Anong milagro? Kapakain ko kayo. Ulitin ko, hindi masama ang blessing. Rather, ang Panginoon gusto niya, binabless tayo ng bless. Walang katapusan. Ang problema, gaano ba kalalim ang pagkakatanim ng salita ng Panginoon sa puso natin? At hindi lang tayo. Pwede natin matanong yan sa planter natin. Gaano ba kalalim ang pagkakatanim ng planter na to ng salita ng Diyos sa puso natin? Oo, blessing is one thing. Pero ang blessing at the end of the day, pwedeng material lang yan eh. At the end of the day, gumaling yung scoliosis ko, pero tumatanda ako, gusto siya na may mangyari sa akin ba? Para sa hindi nakakaalam, actually, injury yung kanang paa ko. Permanent na siya. Ang tawag sa injury ng kanang paa ko ay tendonitis. Para sa hindi pamilyar, ibig sabihin doon, yung tendons ng paa ko, ligtas na. Ibig sabihin doon, hindi ko siya maramdaman pag ginagawa ko. Pinipilit ko lang yan. Hindi normal. Ito kaya, maramdaman mo. Ito hindi.
Ang ibig sabihin nun, pag naglalakad ako ng ganyan ang surface, minsan kailangan ko kontrolin yung kanang paa ko, hindi ibigay siya bilang ganyan. Kasi hindi ko na siya maramdaman. Kasi bigtas na siya eh. Turn. Pero gusto na makakap sa atin, basic sabi mo kayo, ba't ganun? Bakit ako na-injure ng ganun matindi? Ulitin. Hindi lamang basic na gusto ng Panginoon para sa atin, kundi gusto niya maintindihan mo ang purpose mo. At paano malalaman to? Ang salita ng Diyos sa puso mo. Gaano kalanib nilagay ng planter unang-una sa lahat ang salita ng Diyos sa puso natin. Pangalawa, ano yung kasunod doon? I planted the seeds. Anong kasunod na linya? I planted the seeds, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Ulit natin. Apollos ano? Okay. Diba? I planted the seeds. Ang sabi, Apollos watered, but God made it grow. Doon muna tayo sa Apollos. Si Apollos, isa siya sa mga leader na iniwan ni Paul nung natayo ang simbahan sa Corinto. So in short, siya ay tagapangalaga. So una-una sa lahat, hindi sapat na nasa matabang lupa ka tama, hindi sapat na nasa church ka, ito sa gilid. Hindi sapat na nasa magandang lugar ka, kahit gano'n kaganda minsan yung church eh. Sa mga kids sa Calubino, nalala niyo pinakita ko sa inyo sa Harvest Church. Nakita niyo yung picture, yung video? Ang church po nila kaya magpasok ng 5 hanggang 6,000 na tao. Nasa taas ng isang convention daw sa isang mall sa Singapore. Yung mall actually pag may-ari nila, so pwede lang parenta lahat ng hall kung gusto nila pag mas marami pa tao. Lahat ng magandang equipment nasa kanila. Anong camera na ginagamit natin para sa live video natin? Cellphone. Ano ginagamit natin para sa picture natin para sa pinupusan mo tayo dyan? Cellphone. Sa church na yon, ang camera, siguro mula dito ang camera na doon sa may tank na yun. Pero kitang-kita ang kahit pimples ng pastor na nag-preach. Bakit? Kasi yung camera, yung lens lang naman ng camera ay $120,000 US. In short, 5 milyong piso. Para sa lens lang ng camera, hindi pa yung camera. Bulso ito, hindi sabihin mataba eh. Ano bang mataba kung di po sinabing mayaman ang simbahan? Tama mali? Mayaman simbahan, sabihin mataba yung soy. Pero hindi sapat na mataba yung soy. Ulitin ko ulit. Kasi meron yung mga nagbabackslide sa nagpapasa mo doon. Nawawala. Masanay ulit sa party, babalik ulit sa party, babalik sa pag-inom. Nasa party na, magkakaray na ng droga. Pag uwi niya, may uwi na siyang birth certificate. Sa mga matanda, may pindihan na yun. Bakit? Kasi, so isipin niyo to. Hindi lang ang makapag-ubang pinag-uusapan dito. Unang-una ulitin ko, gaano kalagang tinanim ng planter na yan sa puso natin, ang salita ng Diyos. Pangalawa, Apollos watered. Ito bang nagdidilig sa atin? Ibig sabihin, taga-pangalaga. Caretaker. Si Apollos ang nag-iwan para mangalaga sa Corinto. So, nakapulot sa inyo naman kaya. Kung tayo, alam natin kung gaano kalala yung pagkakatanim. Yung caretaker, diba? Yung tagapangalaga niba, tagapangsiwag taas. Sa case ng mga nasa youth, ako, tsaka si Ate Jessica, tsaka si Kuya Kimi, gaano ba kami nagpapaalala sa inyo kung ano ang tamang gawin sa mata ng Panginoon? Anong alam natin na yung isa sa mga tagapangalaga natin talagang push na push. Bakit? Sino yung kasama namin kahapon? Yung sa worship practice. Sino yung napagalitan kahapon dahil sa post media? Hindi na napagalitan or sabihan. Tama. Silang lahat yun, kuya. Wala lang Pointed sila. sa kanila, wala lang sila, di ba? Wala lang sila. Mindful lang ba?
pinapaalala maging mindful ang post sa social media. Tama? Ayun na naintindihan ko doon eh. Maging mindful sa post sa social media. Kasi hindi lamang sa para sa protection nyo, kasi pwede iba tingin ng tao sa inyo, kundi iba rin ang tingin ng tao sa inyo, makakatusok kayo. Maging mindful sa post sa social media. Hindi ba matinding caretaker yan? Tagapangalaga, talaga ini-ensure na madidiligan yung seeds. Sino seeds? Tayo. Ini-ensure na madidiligan ang bawat isa. Amen. Tama. Amen? Amen. Tanong ko, unang-una tanong ko ulit, di ba nasa magandang soil tayo, nasa magandang church tayo, pero gano'n ba kalalim ang salita ng Panginoon sa atin na tinanim ng planter, naalagaan pa tayo ng water, pero pinaka-importante sa lahat. Ano ulit yung huling linya ng verse 6? I planted the seeds, Apollos watered, It was God. but it was God. But God. It was God. But God has been making it grow. All our efforts, lahat ng effort natin, lahat ng gagawin natin, lahat ng lalakaran natin, lahat ng pagpupursige ko, lahat ng pagpupursige ni Kuya Kenny, ni Ate Jessica, ni Ate, ni Esther, kayo, lahat tayo. Lahat ng pagpupursige natin magawa ang the best. Hindi sapat. Kung wala si Lord. Ulitin ko lahat ng gagawin natin na pagpupursige natin, nagawa na natin the best natin. Sino nag-aaral ng the best niya sa school? Taas kamay. Para tumaas ko rin. Sino nag-aaral? Okay. Sino yung honor dito? Pero sino alam nilang hindi sila matalino? Kaya mo, soy. Example na alam na rin sa sarili niya, nahihirapan siya, pero hindi niya alam ba tumaas ang grade niya, pero ginagawa niya Amen. Maniwala sa Panginoon. Ano niyo kung gano'n ka-faithful yung bata na sa Tyson Opry? Grabe. Yung nang kapalit na binigay ng Panginoon. But God. Kahit anong aral niya ba, maabot niya yun na siya lang? But God has been making it grow. Hindi sapat na ikaw, hindi sapat na. But God has been making it grow. Okay. Ito ngayon ang tanong dyan. Ulitin ko, naniniwala tayo na sa magandang church tayo. Amen. Naniniwala tayo. Alam natin, yung planter naglalagay ng salita ng Panginoon sa atin, may nanangalaga sa atin, nag-water sa atin. Ang tanong ngayon, kahit anong effort ng planter, ng waterer na to, ang lahat ng tao gusto tumulong sa atin, are you allowing God to enter into your life? Are you allowing God to move into your life? That is the biggest question of them all. Karanasan ko na yan bilang Kristiyano dati. Ano ibig sabihin ko yan? Naging Kristiyano ako, naniwala ako, nagtrabaho ako, tapos kahit anong ministry na gawin ko, hindi ko lang po kwento ko na ito, pero kahit anong ministry na gawin ko, lahat ng ministry, binigay sa akin eh. Nasa youth ako, nasa children's ako, photographer ako, worshiping din ako. Pero bakit ganyan? Parang hindi mapuno yung gusto kong gawin para sa Panginoon. Hindi mapuno ang pangangailangan sa puso ko ng purpose. Akala ko may purpose na ako, nasa church ako, nag-iingkod ako. I serve the church. Pero bakit parang kulang? Punta muna tayo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5. Sabi dito ni Paul, what after all is Apollos? And what is Paul? Take note, ang tanong niya, what? Okay pag-isipan natin maayos ng lingwahe. Kapag may hinahanap kang tao, ano ang tamang sagot mo kapag nasaan si ganito tapos hindi mo naiintindihan? Kunwari, nasaan si Janvel? Sabi natin, kunwari, example. Where is Janvel? Tapos hindi niya ako naiintindihan. Bukod sa ka. Ang question mo ay, who? Hindi mo tatanungin what. Bagay ba si Janvel? Hindi. Ang what reserved sa bagay.
Or ang what reserved para sa mga bagay na nangangailangan ng tanong na what? Ang tanong na pag who. Tama? Nasaan si Ivan? Sino? Tama ba natin ko? Sino? Si Ivan. Si Ivan. Sino? Pero isipin natin na bakit ang tanong ni Pablo ano? Ano si Apollos? Ano si Pablo? Kasi hindi tinatanong kung sino sila, pero tinatanong kung ano sila. Oo, sila ang planter. Oo, sila ang waterer. Sila ang tagapangalaga. Sila ang naglagay ng salita ng Diyos sa puso natin. At the end of the day, tools lang sila. Vessels lang sila. Vessels lang kami. Lahat tayo, vessels lang din ang Panginoon. Pinag-invite sa akin sa church. Yung mga nakausap ko na nagpalago sa akin para ng Kristiyano, lahat sila naging vessels lang ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, meron siyang greater purpose na ginagalawan sa lahat ng yun. Meron siyang gusto pang mas mataas pa kaya sa purpose na meron ako para sa inyo, sa purpose na meron ang lahat para sa inyo dito ngayon. Kasi ako ang iniisip ko, naniniwala ako sa pinakita sa ng Panginoon na papalaki at papalagoy na simbahan natin. Sino naniniwala? Taas kamay. Amen. Amen. Ako naniniwala ako yung vision na pinakita sa akin ng Panginoon. Pero ngayon, ulitin ko tanong ko sa inyo ngayon, are you allowing God to make you grow? Yes. Are you allowing Him to make you grow so that you will be brought up according to His will? Not my will. Hindi lang ako. At the end of the day, kahit sinasabi kong ako ay sumasama sa Panginoon, ako ay pinadala ng Panginoon, meron din ako sa sariling will, pero gusto ko makita nyo yung Diyos na gusto ko. Ang Diyos na mas mataas pa sa akin. At ang tanong ko sa inyo ngayon, more than the planter, minsan may problema yan, tao yan. More than the waterer, yung nagdidilig sa atin, nangangalaga sa atin, may problema yan, may tao yan eh. May kanya-kanyang ginagawa yung mga tao. Pero ngayon ang tanong dito, hindi ka titingin sa labas. Titingin ka sa loob, taasin-tasin. Tanongin natin sa ating mga sarili. Hinahayaan mo ba? Are you allowing God to make you grow and be brought according to His will? Amen. Hinahayaan mo ba? Naging mahirap ang tanong din sa akin ngayon. Napakahirap ang tanong. May trabaho ko nun, as a call center. Pero kahit call center, US company. Dahil pa ang medical insurance ko. Pero there is more. There is more. Masaya lang ako sa buhay ko nun eh. Paano ako hindi magiging masaya? Sino dito ang 5 minutes away sa school? Taas kamay. 5 minutes away. Okay. Mga 5 minutes away sa school. Masaya, di ba? Sa mga nagtatrabaho dito, nakapagtrabaho na, sino dito yung naranasan ng 5 minutes away sa trabaho? Masaya, di ba? Ang dali ng buhay pag ganun. Tapos meron ka mga perks sa trabaho mo. Tapos, since panggabi ako lagi, nakukuha ko yung schedule na gusto ko, naggabi, uuwi ako, alas 4 ng umaga, ibig sabihin, may wala pang araw. Nakatulog ko ng mga tao. Wala ay pasahod. Tapos, libre pa ako sa pagkain. Nakatira ako ng pastor ang mabit nun eh. Hindi ko sila pastor nun, tita mabit pa lang. Nakatira ako sa bahay nila. Ang traffic ko lang sa trabaho ko ay elevator traffic. Napaka-convenient. Pero, mabot sa punto na kahit ako naglilingkod, I was serving the church. Parang hindi naman sila na pinapagalaw ko sa church ko. At yun narinig ko ang Panginoon. Nauna kinatakot ko. Pero hinayaan ko ang Panginoon ang makausap sa akin, ang gumalaw sa akin. Kaya by faith. By faith, nag-apply ako sa isang school. Sinabi ng kaibigan ko, try ko lang. Ano ko nalabasan? Wala naman akong iniisip. Akala ko nga, di ko papasa. Pero pumasa ako, scholar pa ako. So kailangan namin bayaran living expense, which is mahal pa rin kasi nasa Singapore yun. Pero, ang Panginoon ang gumawa ng paraan. Bakit? Kasi hinayaan ko siya. Napalaguin ako sa gusto niya mangyari sa akin. Hindi sa gusto ko,
kundi sa gusto. Kung di ko ginawa yun, di nyo ako makikita ngayon. Amen? Amen. Ito, bagong tanong naman. What if I, nor the planters, nor the waters, is not enough? How do I allow the Lord to speak to my life? Okay, naintindihan natin, di ba? Na more than just the planter, more than the water, kailangan natin hayaan ng Panginoon na mangusap sa atin. Tama mali? Tama. Understood na. We need to understand that we need to allow the Lord to enter our hearts. Amen? Question, Kuya Red, paano? Very good question yan. Kasi, ito lang ang solusyon dyan. Punta tayo sa 1 Corinthians, chapter 4, verse 15 to 16. Babasahin ko sa version ko. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus I became your father through the gospel. Verse 16, therefore I urge you to imitate me. Ito ang sagot kung paano natin hahayaan ang Panginoon ang masok sa ating puso. How do we allow Him to make us grow into the way that He wants us to grow? How do we understand ngayon na parang dati raw sa simbahan ng tama? If you had 10,000 dollars, hindi ko sa Tagalog to, kahit meron ka mang 10,000 nagpapakalaga mula kay Kristo, hindi marami ang iyong ama kay Kristo. Ano ibig sabihin nito? Hindi marami, malamang, iisa lang ang spiritual father, spiritual parent mo. Iba to sa magulang mo. Meron kang magulang, pero meron kang spiritual father or parent. Ibig sabihin nito, ito yung mangangalaga sa'yo. So, sino itong mga to? Dalawang tao to. Una, ang planter. Sa church, sino ba mga planter? Yung nag-invite sa inyo, tsaka yung mga leaders nyo dito. Specifically, yung mga pastor. Planters. Pangalawa, sino itong mga fathers to? Yung mga waterer, mga nagdidilig sa atin, mga nangangalaga sa atin. Those who look out for us. Ang gawin natin ang Amen? Amen. Yun ang unang bagay doon. Pangalawa, more than just alam natin na meron tayong spiritual father, parent. Ano yung sabi sa verse 16? Imitate. Tularan ninyo. Imitate me. Tularan ninyo ako. Gayahin ninyo ako. So, kapag sino ito yung mga wala, si Kuya Kenny, Prince, nakikita yung si Kuya Kenny at babasa ng Bible, di ba? Ano yung ibig sabihin ng imitators? Imitators, tularan. Gagawin. Gagawin nyo yung ginagawa ng sa inyo. Gagawin nyo yung ginagawa nung nag-plant sa inyo sa church. Paano mo? Ako rin ganun. Nagsimula ako sa pagbasa ng Bible kasi as spiritual parent ko, nagbabasa ng Bible. Ako. Hindi nyo naman lang, meron isang beses nung may travel ako kasama sa pastor doon. Grabe, nasaktan ako nun eh. Bakit ko rin? Ako kasi pa nag-travel, sagana akong travel eh, may ikaw mag-ikot-ikot. Hindi pa tayo plano. Gastador ako. Ay nakaratualan doon. Parang gastador. Pag may nakita ako, cinnamon, kung hindi nyo lang cinnamon, yung isang ganyan, 150, ako lang kakain. Ganyan nga lang, no? Pastry yun, tinapay lang yun. Bakit napakamahal ko yun? Kasi masarap, pero mahal yung pagpapenta nila. Tapos bibili ako ng kape, kasabay na kape nun, magkano? 150 to 110 dollars. So, Starbucks, so 350, habang hinihintay ko yung pag-aeroplano. Pagpasok sa aeroplano, bibili pa ako ng pagkain sa aeroplano para sa mga nakasakay sa aeroplano, mahal ang pagkain sa aeroplano. Tama? Yung noodles, cup noodles, 120 pesos. Ang mahal, di ba? Kung nakita ako ni pastor ko, mag-ganon ako habang nag-travel ko. Pinagalitan niya ako. Sabi niya, kita nga yan na, lalo na mag-emisyon tayo. Doon niya, nasaktan ako. Pero naiintindihan ko ang sinabi niya.
siyang tiyahin kahit paano na. Kung ano yun dyan, Get this. lang. I try to live within limits. In fact, kung pwede ka may diet, gawin ko sa kanya diet. Ang hirap kaya ng diet niya, isda lang. Tsaka collagen naman, no? Grabe. Ano ba yung mga imitators of me na yan? Kasi pagbabasa ng Bible, dati nahirapan din ako dyan. Boring kasi. Okay, para kita niyo yung Bible na may sinihawak na Bible dyan. Malaki letra, maliit. Malaki? Sa Bible? Maliit. Madaling basahin? Ganyan ka, oh. Nabasahin mo? Tapos malalim mo yung salitang ginagamit. Boring o hindi? O, namin tayo, boring, di ba? Ako nga dati nakatulog sa harap ng Bible eh. Boring. Pero nakita ko ang tatay ko. Marutulog ng alas 2, alas 3, alas 4 ng umaga. Bakit? Ganun kasabit sa salita ng Panginoon. Be imitators of me. Kung may kaya ko siya makasalita. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ulitin ko, it's good. Maganda church natin ngayon. We are in good soil. More than the planters work. Which is also important na dapat trabaho kami mga planters. Ang mga waterers, which is important na magdilig kami lagi sa inyo, mga laga. More than all of that. Ang Panginoon pa, hinahayaan natin sa puso natin. Kung hinahayaan natin, ginagawa ba natin ang nais ng Panginoon para sa atin? That is, gayahin natin yung mga nauna sa atin. Kasi kung pupunta tayo sa church, tapos hinahanap natin blessing lang, hindi natin hinahanap na magpasa ng bayo. Pag pumunta tayo sa church, hindi natin hinahanap na mabago yung ugali natin. Na minsan nadamot tayo, minsan kung ano man ugali natin, madaling magalit or what. Madaling magtampo. Pag inisip natin ang blessing na sa church, hindi natin naisip na baguhin yung mga mali pa sa atin kaunti-unti. Walang pinagkaiba ang church sa horoscope o zodiac sign. Napupuntahan mo lang mamaya kasi swerte ako, matutuwa. Kapag hindi ka natuwa, sarado mo na yung newspaper. Malas ko naman ngayon. One star lang daw yung na-upload ko. Para sa mga hindi nakakala ng mga kabataan dito, may ganun na segment sa newspaper. Zodiac sign, horoscope. Para sa mga Pisces ako, pinanganak na March. Kaswertehin ka ngayon, kung nakakita ka ng puting pusa, imasin mo ang ulo. Kaswertehin ka. Walang pinagkaiba ang church sa ganung bagay. Kung pupunta ka sa church dahil lang sa blessing. Kaya ninanais ko, naintindihan natin ito. Na more than blessing, dalago tayo sabay-sabay kasama ang isa't isa sa Panginoon. Amen? Amen. Sa aking pagkatapos ngayon. Sino dito tinanggap ng Panginoon sa puso nila last month? Tumayo tayo. Tayo. Kung atin tinanggap ang Panginoon sa ating puso, nawa atin hindi pakinggan, hayaan natin yung mga planter na yan, mga spiritual father parents na yan, yung mga waterer na yan, yung mga salita sa ating puso in behalf of God. Hayaan natin silang magsalita sa ating minsan masakit. Matindi talaga. Pero hayaan natin silang magsalita sa ating puso. Kaya ngayon, may darasal ko, hayaan natin ang Panginoon at ang mga pinadala niya sa atin. Ipigit natin ating mga mata, iwa ating mga ulo, taas natin ating mga kamay ngayon. Sumala ko. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tayo umabot muna. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo.
Papasalamat kami sa buhay ng mga planters, sa buhay namin. Ang mga nag-invite sa amin sa church. Na mabuti lang iniisip para sa amin, para kami naging nabis sa mata nito pa. Papasalamat kami sa mga nagtitigil sa buhay namin, mga nangangalaga sa amin, those who look out for us. Na kapag meron kami pwedeng step na maling gagawin, ina-advisean kami, pinapayuhan kami kung ano ang tama. Sinasabihan kami kung saan ang tama pa. Pero sa lahat ng ito, nagpapasalamat ako. Kasi ngayon naiintindihan namin na dapat ikaw. Kasi kahit anong talimang gawin, kahit anong paghilingan gawin, kahit anong pagpursigihan gawin namin sa sarili namin, ito ay hindi sapat kung wala ka. Dahil ikaw lang ang Panginoon na nagbibigay ng paglago sa aming buhay. Kaya Panginoon, sa panahon na tumawa, hayaan ka namin pumasok sa aming puso, Panginoon. Manahan ka sa aming puso, Panginoon. Nawa, practice namin ang tamang gawin. Katulad ng ginagawa ng mga pastor, Panginoon, ang mga leader, Panginoon. Nawa, tulala namin, kawalakaran namin ito sa araw-araw namin, Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ngayon ng kalakasan na more than just alam namin sundin sila, kundi utusan namin ang aming kaanluwa. Sumunod, Panginoon. Utusan namin ang mga sarili. Sumunod, Panginoon. Utusan namin ang mga sarili. Nawa, Panginoon, naniniwala ako na nakatalim sa aming puso na pinahip. Ito'y lalago. Hayaan ka lang talaga namin sa aming puso. Hayaan namin ang mga taong pinadala mo sa amin na mangusap sa puso namin na mula sa iyo. Panginoon, pinagdarasal ko din na pag naiintindihan namin ito, nawa ang paglago namin, maging paglago rin ng kakilan ninyo sa lupa. Nawa, Panginoon, ang aming kakain sa araw-araw dahil sa inyo. Tutunin kami, Panginoon, dahil sa inyo. At nilalayo nyo kami sa lahat na masama kung saan nyo kami pupunta. Araw na ito, Panginoon, sa aking pag-iulay mamaya, bigyan mo kami ng kagalakan at kapayapaan, kaligtasan sa lahat ng pupuntahan namin. Lahat na makakita sa amin, makita ang iyong liwanag sa aming mukha, puso, Panginoon. Malalaman nila na ikaw nga ang aming Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa buong araw na ito, sa lahat ng aming gagawin. Lahat ito, Panginoon, ay nataas namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.